Nang bigla siyang ninudwod ni Bellamy sa lamesa na kinawasak nito. Tumawa si Sarky habang si Zoro naman ay tinutukan ang espada si Bellamy. Pinagutos ni Bellamy na umalis na ang mga ito sa bar at lumabas na si Nami na bit-bit ang dalawa na parang pusa. Kaya naisip ni Bellamy na tulungan ang mga tropa pips. Gamit ang kanyang spring ay inatake niya ang unggoy at sinipa sa face, tapos sinunod ni Spring Boy ang bakulaw at nagpagulong-gulong. Kaya sumugod na si Spring Boy at ginamit ang kanyang final attack. Pero sinalubong naman ito ni Luffy ng kanyang malupitang suntok kaya bumakas ang kamao ng ating bida sa walang malay na hambog. Habang nasa gitna ng paglalahyag ang Straw Hat ay may napansin silang nahuhulog sa kalangitan. Kaya nagulat sila nang makita na may barkong nahuhulog sa langit. Nang bumagsak ang isang kalansay ng tao sa kanilang barko na kinatakot ni Usopp. Napansin naman ni Nami na sira ang kanilang lagpost dahil nakaturo ito sa langit. Sabi ni Robin na hindi ito sira at maaring merong isang Sky Island sa taas. Hindi makapaniwala ang lahat dahil imposible nga naman ang sinasabi ni Robin. Pero dahil sa sobrang excited ng captain, kaya inutos nito na maglayag paakyat ng langit. Subalit pinatahimik ni Robin si Luffy dahil imposible ang sinasabi nito. Kwento ni Robin na kwento-kwento lang ang alam niya sa Sky Island at hindi niya pa ito napuntahan. Giit ni Nami na baka sira lang ang lagpost pero sabi ni Robin na maraming imposibleng bagay sa Grand Line. Kaya ang kailangan nilang gawin ay maghanap ng clue kung paano makakapunta ng Sky Island. Dahil archaeologist si Robin kaya kanyang ineksamin ang artifacts at ang kalansay. Tapos nakita nila ang isang dahyari at napag-alaman na 200 years old na ang barkong nahulog sa langit. Nakita ni Nami na nalulunod ang captain dahil pinuntahan ang lumubog na barko kaya tinulungan nila ito. Pinakita ni Luffy ang isang mahpa ng Isaypia na nakuha sa sunken ship. Sabi ni Nami na kailangan pa nila ng clue kaya pinasalvage nito ang sunken ship. Pinairal ni Usopp ang kanyang pagiging inventor at gumawa ng modern scuba diving suit. Bumaba na ang tatlo sa dagat para isagawa ang misyon. Nang dumating ang isang barko papunta sa lokasyon ng Straw Hat. Ito ay ang mga Mahsira pirates na eksperto sa pangsasalvage ng barko. Tinanong ni Mahsira kung ano ang ginagawa ng Straw Hat sa lugar na yon. Ginamit ni Nami ang kanyang expertise at binola-bola nito ang unggoy at tinawag na gwapo. Nabola naman ang unggoy at sinagot ang tanong ni Nami. Sabi nito na plano nilang isalvage ang nahulog na barko, kaya nakiusap si Nami na hayaan silang manood at pumayag naman ang unggoy. Agad naman inumpisahan ng Mahsira pirates ang pangsasalvage sa lumubog na barko. Samantala naghahanap ang Straw Hats ng anumang bagay na maaaring makuhanan ng informasyon. Nakakita sila ng isang treasure chest at kanila itong binuksan pero nadismaya sila dahil wala itong kwenta. Nang biglang nagkaroon ng pagyanig gawa ng makina na gamit ng Mahsira pirates para hawakan ang sunken ship. Pinagutos ng unggoy na paangatin na ang barko, kaya inumpisahan na nila ang proseso. Pumosisyon na si Mahsira at binugahan ng hangin ang isang tubo. Dahil dito ay nagkaroon ng bula sa sunken ship. Unti-unting umangat ang lumubog na barko at sinabayan nila ng paghila rito. Napag-alaman ni Mahsira na may nangyari sa kanyang mga tauhan sa ilalim ng dagat. Kaya tumalon ito sa dagat upang puntahan ang mga kasama. Samantalang sila Luffy ay tinanggal na ang kanilang suot dahil wala ng tubig sa loob ng barko. Dumating ang unggoy na galit at gustong manakit pero pinuri ni Luffy ang muka nito kaya biglang bumait. Nakaramdam ng pagyanig ang Straw Hat at napansin nila ang may malaking bagay sa ilalim ng karagatan. Habang nagkasundo naman ang dalawang unggoy at nagtatawanan, kinain naman ng giant pawikan ang barkong inaahon ng mga salvager. Kaya takot na takot ang ibang Straw Hat nang makitang umahon ang giant pawikan. Kagat-kagat ng giant pawikan ang sunken ship kaya nataranta ang Straw Hat. Nagumpisa nang gumalaw ang giant pawikan at nahihila nito ang Going Merry. Kaya sabi ni Robin na kailangan nilang putulin ang hose kung hindi ay mahihila sila sa ilalim ng dagat. Biglang dumilim ang kalangitan na pinagtakahan ng lahat. Umahon naman na ang tatlo mula sa sunken ship, dala-dala ang kanilang nakulimbat. Nakita ni Usopp na hindi gumagalaw ang giant pawikan na tila ay natatakot. Nagising na si Luffy at bumangon at nagtataka kung bakit madilim ang kalangitan. Umahon naman mula sa dagat ang nagwawalang unggoy at tumuntong sa Going Merry. May tinuturo ang mga bataan ni Mahsira na takot na takot. Pagtingin nila sa malayo ay hindi makagalaw ang Straw Hat sa sobrang gulat sa kanilang nakikita. Pala ay mga napakalaking tao na maisibat na kung ikukumpara mo ay magbimistula silang mga langgam. Nagmadali silang sinaguan ang Going Merry para makalayo sa mga giant. Hanggang makariting sila sa lugar na maliwanag at dito na sila tumigil sa kanilang pagsasaguan. Habang nag-uusap ang Straw Hat sa kanilang nakita ay napansin nila si Mahsira at kanila itong sinipa paalis sa kanilang barko. Tinignan nila Nami ang mga nakulimbat ng tatlo at nadismaya ito dahil mga basura lang ang mga nakuha. Sagot nila Zoro at Sanji na wala naman silang nakitang kapakipakinabang. Para kumalma si Nami ay inabot ni Robin ang isang eternal post ng Jaya na kanyang ninakaw sa unggoy. Naiyak naman sa tuwa si Nami at pinagmasdan ang eternal post. Pinagutos ni Nami na maglayag papunta sa direksyon ng Jaya dahil maaaring dito sila makahanap ng kasagutan kung paano pumunta sa Sky Island. Habang pinagmamasdan ni Chopper ang mga ibon ay bigla na lang ito nahulog sa kanilang barko. Ayon kay Chopper na nabaril mga ito pero sabi ni Usopp na malabong nabaril ang mga ito dahil wala naman silang narinig na putok at wala ring isla na malapit sa kanila. Pala ay kagagawa ng isang sniper na nasa isla ng Jaya. Nakarating na ang Straw Hat sa Jaya at nakita nilang maraming pirate ship doon. Nakita ng mga duwag na may taong ginugulpi at humihingi ng tulong. Kaya na-realize nila na delikado ang lugar na yon.
Ginulpi ng lalaki na nagyayabang na siya ay fighting champ. Habang sa bar pinag-usapan ang isang lalaking nagngangalang Bellamy at ito ay may 55 million bounty. Samantala lumarga na sila Luffy at Zoro, pero walang tiwala ang Straw Hat sa dalawa dahil mapapaaway lang ang mga ito kaya sumama si Nami at pinagsabihan ang mga Warframe na wag makikipag-away. Nakakita sila ng isang matanda na nanghihina na nahulog sa kabayo, kaya tinulungan nila ito at hinagis paakyat ng kabayo. Bilang gantimpala ay nagbigay ang ermitanyo ng mga mansanas. Tinanggihan ito ni Zoro pero nagutumang kinain ito ni Luffy. Nang biglang nagkaroon ng pagsabog at napag-alaman nila na dahil ito sa mansanas na binigay ng ermitanyo. Nag-alala si Nami at pinaluluwa ang mansanas kay Luffy. Samantala nagalit si Zoro sa ermitanyo. Sabi ng matanda na swerte si Luffy at hindi nakain ang bomba. Kaya nagpatuloy na sa paglalakad ang tatlo at nakarating sila sa isang resort. Subalit pinawalan sila ng manager na pumasok dahil inupahan ni Bellamy ang buong lugar. Dumating si Sarky ang kanang kamay ni Bellamy at nagagalit at pinapaalis nito sila Luffy. Humingi si Luffy ng permiso kay Nami na kung pwede niyang gulpihin ang lalaki. Pero tinawanan lang siya ni Sarky at saka sinabuyan ang pera. Nilimusan sila dahil mukha raw silang mga pulubi kaya nainis si Nami at hinila ang captain at umalis. Nakita ni Sarky ang bounty poster ni Luffy na nagkakahalaga ng 30 milyon at naisip nitong ipakita ito kay Bellamy. Nagpunta sa isang bar sila Nami para umorder ng pagkain. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Luffy at ng lalaking bungal. Umorder ang dalawa sa bartender ng pagkain at nagkaroon ng kompetisyon ang dalawa. Hanggang sa nagkahamunan ang mga ito pero inawat sila ng bartender at sinabing bawal mag-away sa loob ng bar. Kinuha ng lalaki ang kanyang order at saka umalis. Dumating naman si Bellamy at hinahanap si Luffy na pinagtakahan ni Strawboy kung sino ito. Umorder ng inumin si Bellamy at pinag-order din niya si Luffy tapos umupo ito sa tabi ng ating bida at dumating din ang crewmates nito. Inabot ng bartender ang kanilang inumin at inumpisahan ang inumin ito ni Luffy. Nang bigla siyang ninudwod ni Bellamy sa lamesa na kinawasak nito. Tumawa si Sarky habang si Zoro naman ay tinutukan ang espada si Bellamy. Pero panggulo si Nami at inawat pa si Zoro. Seryoso ang swordsman kaya pinatahimik nito si Nami. Bumangon na si Luffy at handa ng manakit. Umawat na naman si Nami at tinanong ang bartender kung may alam ito tungkol sa Sky Island. Biglang nagtawanan ang mga tao sa bar na kanilang pinagtakahan. Pinagtawanan sila ni Bellamy dahil naniniwala sila sa alamat. Ayon dito ay paniniwala lang yon ng Old Era Pirates at hindi na dapat pinaniniwalaan ng mga New Era. Para kay Bellamy hindi na dapat pinaniniwalaan ang City of Gold, Emerald Ruins at pati ang One Piece dahil hindi na raw uso ang nangangarap ng ganon. Sinuntok niya si Luffy pero hindi umilag ang ating bida at nanatiling nakahiga sa sahig habang pinagtatawanan sila ng mga tao. Sabi ni Nami sa dalawa na lumaban na raw sila pero sabi ng captain kay Zoro na kahit anong manyar huwag lalaban. Sa loob ng bar ginugulpi sila Luffy. Pinagtatawanan sila ng mga tao dahil hindi lumalaban ang mga ito kay Bellamy. Galit na si Nami pero wala itong magawa sa desisyon ng captain. Sabi ni Sarky na naduwag ang mga ito dahil wala silang laban kay Bellamy. Nang mainip na si Bellamy dahil inakala niyang malakas ang may bounty na 30 milyon, kaya binugahan niya ng alak si Luffy at pinag-utos na paalisin ang dalawa. Sinipa nila si Zoro palabas ng bar habang si Luffy ay tinapon nila sa bintana. Sinubukan nilang bilihin si Nami para sumali sa kanilang crew. Pero tumanggi ang dalaga sa offer dahil pipitsugin lang raw sila Sarky. Pinagtawanan lang nila ang mga sinabi ni Nami habang tahimik lang sila Luffy at Zoro. Pinagutos ni Bellamy na umalis na ang mga ito sa bar at lumabas na si Nami na bit-bit ang dalawa na parang pusa. Naglalakad na silang palayo nang sabihin ng matabang balbaro na totoong merong Sky Island. Natigilan si Nami at kinumpronta ang lalaki. Tanong ng lalaking bungal na bakit ka nagagalit na nalo sa laban ang dalawa mong kasama nang hindi lumalaban. Bumangon na ang dalawa na akala mo ay walang nangyari. Sabi ng matabang balbaro kay Luffy na ang tunay na pangarap ng mga pirata ay hindi maglalaho. Pinagtawanan naman ito ng mga tao sa paligid ng mga New Era Pirates. Kaparehas naman ni Luffy ng paniniwala ang matabang balbaro. Nagpaalam na ang lalaki habang pinagmamasdan lang siya ni Luffy. Tuluyan na rin umalis ang Straw Hat pabalik sa Going Merry. Habang naglalakad sila naiinis pa rin si Nami sa mga nangyari. Tinanong ni Usopp ang nangyari sa mga to habang ginagamot sila ni Chopper. Pero sagot nila na napaaway lang kaya nagkagalos ng kaunti. Galit na galit pa rin si Nami at tinanong kung bakit hindi lumaban ang dalawa. Nang dumating si Robin galing nag-shopping at inabot nito ang isang mahpa kay Luffy at sinabing baka makakuha sila ng informasyon kay Cricket. Kaya naisip nilang puntahan ang naturang lugar. Pinakita ang isang barko na may sakay na kumakantang bakulaw. Tapos gumamit sila ng sound wave para maghanap ng bagay sa ilalim ng tubig. Kaya na-detect nila ang pagdating ng Straw Hat Pirates at nagmadali ang mga tong bumalik sa kanilang barko. Pinagbantaan ng bakulaw ang mga Straw Hat pero sabi lang ni Luffy na whatever. Kaya umalis na lang kayo sa daraanan namin. Mas lalo itong nagalit kaya kinuha ang kanyang mahik at nag-umpisa itong mag-concert at naglabas ng sound waves. Umabot ang sound wave sa Going Merry kaya nagumpis itong masira. Kaya nagmadali ang Straw Hat na maglayad palayo sa taong bakulaw. Narinig ni Bellamy na nakahanap ng gold si Cricket at naging interesado ito dito. Kaya naisip nitong bisitahin si Cricket para kunin ang mga ginto nito. Nagulat sila Luffy nang makitang palasyo pala ang tirahan ni Cricket. Pero nang sinuri ito ni Luffy ay napag-alaman na peke pala ito. Kaya pinasok ni Luffy ang bahay pero walang tao.
Nakakita naman si Nami ng isang lumang libro na nagngangalang Nolan de la Hive. Ito ay fairy tale ng isang tao na nagngangalang Nolan na nakadiskubre sa tinatawag na City of Gold. Pero nang bumalik ulit sila rito na kasama ang hari, wala na ang lungsod. Kaya pinapatay siya dahil si Nolan raw ay nagsinungaling. Nang biglang nahulog si Luffy sa dagat at may umahon na isang matanda dito. Kaya sumugod si Sanji para maligtas ni Usopp si Luffy. Nakipagtagisan ng lakas si Sanji sa agresibong matanda, pero bumunot ng baril ang kalaban at pinaputukan si Sanji. Nakaiwas naman si Sanji at nagyabang kaya nainis ang matanda at pinaulanan ito ng bala. Tumakbo na si Zoro para makijoin nang bigla naman natumba ang matanda kaya natigilan ang dalawa. Umahon na rin si Usopp dala-dala si Luffy at sinabi ng captain na habang may pinagmamasdan siya sa dagat ay mailalaking humila sa kanya. Sinuri ni Chopper ang matanda at napagalaman na bumigay ang katawan nito dahil sa presyo ng paulit-ulit na pagsisid sa dagat. Dumating naman si Masira at Shouju sa bahay ng kanilang tropa Pips at nagtataka ang mga ito nang makita ang Straw Hat. Sabi ni Luffy na tinutulungan lang nila ang matanda, kaya nagpasalamat ang dalawang bakulaw. Nagkapalagayan ang tatlong unggoy at nagkwentuhan nang lumabas si Chopper at sinabing gising na ang matanda. Pinuntahan ito ni Luffy at tinanong tungkol sa Iskay Island, pero tumawa ang matanda at sinabing sigurado kang naniniwala ka sa Iskay Island. Kaya nagtanong si Luffy kung sigurado ba itong walang Iskay Island. Pinaliwanag ng matanda na walang nakakaalam ng totoo maliban kay Nolan. Kaya nagpatuloy ang matanda sa pagkukwento ng pangmaalaala mo kaya natalambuhay. Nagalit si Luffy dahil ang gusto lang niyang malaman ay ang tungkol sa Iskay Island. Kaya pinakita ni Cricket ang logbook ni Nolan na 400 years old na ang tanda. Binasa ito ni Nami at dito nila napatunayan na maaaring ang City of Gold nga ay totoo. Lumabas si Cricket at pinuntahan ang kanyang mga tropa dahil nakita ni Cricket na determinado ang Straw Hat sa pagpunta sa Iskay Island. Pinag-alala ng dalawa dahil delikado ang paraan na alam nila para makarating sa Iskay Island. Pero humingi pa rin ng tulong si Cricket sa dalawa para tulungan ang Straw Hat. Samantala miniting ni Cricket ang mga Straw Hat at ipinaliwanag nito ang tungkol sa kakaibang makapal na ulap. Kaya nitong gawing madilim ang buong paligid pag natapat ito sa araw at pinaniniwalaan ng matanda na naroon ang tinatawag na Iskay Island. Na-excite sila Usopp at Luffy na pumunta roon kaya ginulpi sila ni Nami. Sabi ni Cricket na ang knock upstream lang ang tanging paraan para makarating doon. Ito ay ang naipong pressure sa seabed na nagsasanhin ng pagsabog ng bulkan na nagkokos ng knock upstream na tumatagal ng 1 minuto. Pag hindi niya nagawang makaakyat ay mahuhulog kayo pabalik sa karagatan. Kaya nabahag ang buntot ni Usopp at binabago ang isip ni Luffy. Pero tiwala ang ating bida na magagawa nila yun. Tinignan nila ang Going Merry at sinabing hindi ito makakaya ng kanilang barko, pero dahil tutulungan sila ng Cricket and Friends, kaya magagawa ng Going Merry na makaakyat sa stream. Tinanong ni Usopp kung kailan lalabas ang stream at sabi ni Cricket na bukas na ng tanghali. Kaya nagduda si Usopp kay Cricket dahil coincidence na natsyempuhan nila ang paglabas ng knock upstream. Pinaliwanag ito ng matanda gamit ang statistic at sinabi na masaya lang ako na tulungan ang mga tunay na pirata katulad nyo. Kaya humingi ng tawad si Usopp at sinubukang yakapin ang matanda. Pero sinapok siya nito dahil tumutulo ang kanyang uhog. Nagparty ang Straw Hat at ang Cricket and Friends. Sabi ni Cricket na sa Skulls ay, nakita ni Nolan ang City of Gold. Kaya natigilan ang mga ito at nakinig kay Cricket. Walang ideya ang matanda kung ano ang sinasabi ni Nolan, kaya nagpapatuloy sila sa pagsisid sa karagatan para matuklasan kung ano ito. Sabi ni Cricket na nabasa niya sa logbook na may giant golden bell na pinapatunog sa City of Gold. Pinakita niya ang kanyang mga collection of gold na kanyang natagpuan sa dagat. Ang mga ito ay nagpapatunay na meron ng City of Gold. Sunod na pinakita nito ang Golden Bird na tinutukoy sa logbook kaya nagulat ang Straw Hat sa napakagandang bagay na ito. Ito ay ang tinatawag nilang South Bird na meron pa rin naman sa Jaya hanggang ngayon. Naalala ng Cricket and Friends na kailangan ng Straw Hat ang South Bird. Dahil ito ay parang kumpas na lagi lang nakaharap sa South. Kaya inutos ni Cricket na humuli ng South Bird ang mga ito habang sila ay ayusin ang Going Merry. Pinag-usapan nila kung paano hulihin ang ibon hanggang sa narinig nila ang huni nito. Naghati sila sa 3 grupo at nag-umpisa ng maghanap at habang naghahanap sila Sanji, ay bigla na lang bumagsak ang mga gagamba. Kaya natakot ang mga ito samantalang pinakita ni Usopp ang kanyang pagiging insect lover. Si Zoro naman ay kinukursunada lahat ng insektong kanyang makaharap nang marinig ni Robin ang huni ng ibon at tinawag si Zoro. Samantala nakahuli si Luffy ng isang atlas at pinagmalaki ito kay Chopper. Nang hinabol sila Luffy ng bubuyog dahil sa kagagawa ng ibon at nakita nila ito na pinagtatawanan sila. Samantala dumating ang Bellamy Pirate at pinapaalis naman ni Cricket ang mga ito dahil hindi welcome. Pero pinagyabang ni Bellamy ang bansag ng mga tao sa kanya na haina. Samantala gumawa ng mga patibong ang mga ibon para sa Straw Hat. Habang sila Sanji ay dinali ng mga salagubang at si Zoro ay pinapatulan ang mga dambuhalang ipis. Inaawat naman ni Chopper ang hindi na makapagtimping si Straw Boy.
Sumugod ang mga tauhan ni Bellamy at inatake ni Sarky si Cricket ng paulit-ulit. Pero binigyan lang ito ng forbidden kick ng matanda at tumalsik ito sa kanapahalik sa lupa. Mukhang walang silbi ang mga tropa pips ni Bellamy laban sa Cricket and Friends. Ginamit ni Sarky ang kanyang armas at sinugod ang matanda pero walang silbi ito sa Shaolin Master. Kaya naisip ni Bellamy na tulungan ang mga tropa pips. Gamit ang kanyang spring ay inatake niya ang unggoy at sinipa sa face tapos sinunod ni Spring Boy ang bakulaw at nagpagulong-gulong. Hindi naman nakaligtas ang matanda at nakatikim ito ng suntok sa batang hambog. Walang nagawa ang Cricket and Friends sa grupo ni Bellamy, kaya kinuha nila ang ginto ng matanda at tuwang-tuwa sila dahil naka-jackpot. Bumangon ang matanda para bawiin ang mga pinaghirapan pero umatake si Sarky at sinapo naman ito ng unggoy kaya siya ang napuruhan. Balak naman gumanti ng bakulaw at nagumpisang maglabas ng sound waves, pero nakialam si Spring Boy at pinatahimik ang maingay na bakulaw. Kaya tumalsik ito na halos mabali ang balakang. Nagmalaki si Bellamy at nag-aya ng umalis pero sabi ni Cricket na kayong mga walang pangarap ay hindi totoong mga pirata na kinainis ni Spring Boy. Samantala nagtipon-tipon ang mga straw hat dahil wala silang magawa sa mga insekto. Dumapo ang ibon sa isang puno at pinagtitripan ang mga straw hat pero ginamit ni Robin ang kanyang ability at hinuli ang ibon. Bumalik na ang straw hat sa palasyo ni Cricket at nakita nila ang lagay ng tatlo. Hindi nagkwento si Cricket dahil kailangan ng ayusin ang going merry sa kanito nakita ang pulutan na daladala ni Zoro. Sabi ni Nami na nawawala na ang mga ginto ni Cricket pero sabi ng matanda na kalimutan na lang yon. Pinakita ni Zoro ang marka ni Bellamy kaya naisip ni Luffy na it's payback time na. Sunubukang pinigilan ito ni Nami pero hindi ito nakinig kaya si Cricket na ang pumigil dito. Pero sabi ni Zoro na kakailanganin mo ng espada para pigilan siya kaya wala nang nagawa ang matanda. Meron naman lasinggo na nakita ang wanted poster ni Luffy at hindi ito makapaniwala sa halaga ng bounty ng kanilang pinagtawanan. Samantala tumakbo si Luffy papuntang Mactown para turuan ng gintong aral si Bellamy. Habang nagsasaya ang mga kontrabida, ay nanginginig na binalita ng lasinggero ang kanyang natuklasan. Saka pinakita nito ang wanted poster ni Luffy na nagkakahalaga ng 100 million. Natahimik ang mga tao sa takot sa laki ng bounty ng Straw Hat pero tumawa si Bellamy at sinabing peke lang yan. Nakita niyo naman kung paano ko nilampaso ang mga mahihinang nilalang. Kaya sumang-ayon ang mga tao para pampalakas ng loob. Bumalik na ulit sila sa pag-iinom nang marinig nila ang boses ni Luffy kaya napahilamo sila ng alak. Nilabas ito ni Bellamy at nakita sa taas si Straw Boy at binabawi ang mga ginto ni Cricket. Hindi pumayag si Bellamy at nag-concentrate ng kanyang chakra, tapos tumalon ito at hinarap ang galit na si Luffy. Naglabasan naman ang mga marites para makiusyoso. Tinawanan ni Bellamy si Luffy dahil hindi raw marunong sumuntok ito. Habang binawala ni Sarky ang lasinggo sa pagtitig sa wanted poster at sinabing mukhang gumagatas pa sa nanay si Straw Boy. Sagot ni Luffy na nagtimpi lang siya pero ngayon ay papalag na ito. Kaya naghanda na si Spring Boy para umatake at nagpakita ng gilas ito gamit ang kanyang ability. Inatake nito si Luffy pero mabilis na nailagan kaya nag-concentrate ulit ng chakra at tumalon papunta sa pwesto ng ating bida. Paulit-ulit sa pag-atake si Bellamy pero hindi naman tumatama subalit nahulog si Luffy. Kaya muling sumugod si Spring Boy at nasuntok ang ating bida kaya tumalsik ito at nagtakbuhan ang mga tsismoso. Pinagtawanan naman si Luffy ng mga hambog na tropa pips ni Bellamy. Bumangon ang ating bida na parang walang nangyari, kaya dali-daling tumalon si Spring Boy at nagpakitang gilas ng kanyang kapangyarihan. Napakabilis ng pagtalo ni Bellamy na kahit ako ay nahilo. Dahil hindi ito masundan ng mga normal na taong nanunood pero parang leon lang na nag-aabang ang ating bida. Tuloy sa pagpapasikat ang hambog na si Spring Boy nang tinaas ni Luffy ang kanyang kamao para ipakita kay Bellamy na marunong itong sumuntok. Samantala minamadali na ni Sarky si Bellamy para makabalik na sa pag-inom. Kaya sumugod na si Spring Boy at ginamit ang kanyang final attack. Pero sinalubong naman ito ni Luffy ng kanyang malupitang suntok kaya bumakas ang kamao ng ating bida sa walang malay na hambog. Sleep time ang inabot ng hambog na pirata habang ang kanyang mga tropa pips ay hindi makapaniwala. Hindi matanggap ni Sarky na nilunok niya lahat ng kanyang kayabangan at sinampal pa ito ng katotohanan mula sa wanted poster ni Luffy. Sabi ni Luffy na ibalik niyo ang mga gold ni Cricket. Samantala ganado ang Cricket and Friends na minomodify ang Going Merry habang si Chopper ay ginagamot ang matanda. Tinanong ni Nami si Zoro kung bakit hindi sinamahan si Luffy. Pero nainis na si Zoro dahil nakakairita na ang bunganggera na si Nami. Sabi ng navigator na natatakot lang raw ang swordsman dahil nagulpi. Kaya pinaliwanag ni Zoro na ang pagtanggi sa away ay hindi kaduwagan pero hindi ito naintindihan ni Nami at nakipagtalo kay Zoro. Nabawi na ni Luffy ang mga ginto at naglakad ng paalis pero tinanong ito ni Sarky kung saan ito pupunta kaya tinaas nito ang kanyang kamao at sinabing to the moon. Samantala sa Holy Land of Marijua ay may nagaganap na pagpupulong ng mga matataas na opisyal ng Marines. Sinabi ng isang Marine Captain na nagkita ang Red Hair Pirates at White Bird Pirates. Nabahala ang mga Gorosei sa nalamang balita, kaya napagdesisyonan nilang subaybayan ang gagawing hakbang ng mga pirata. Nagkaroon din ang pagpupulong ang 7 Warlords at naroon si Doflamingo, Kuma, Sengoku na Fleet Admiral ng mga Marines. Nagumpisa na ang kanilang pagpupulong nang dumating si Mihawk dahil interesado ito pag-usapan. Nagsalita naman ang isang hindi inaasahang tao at balak nitong sumali sa pagpupulong dahil narinig nito ang nangyari kay Crocoboy.
Kinilala ng isang marine ang lalaki na si Laffit na dating isang marine officer na tinanggal. Balak ni Laffit na magbigay ng suggestion dahil may bakanting upuan na sa Seven Warlords na dating pagmamayari ni Crocoboy. Sa susunod na scene ay nakikipag-usap si Whitebird sa bataan ni Shanks na nag-aabot ng sulat. Pero nagalit ito at pinunit ang sulat ni Shanks dahil ayaw ni Whitebird na dinadaan sa love letter dahil mas gusto nito ang personal. Kaya pinaalis niya ang mensahero at umiiyak namang nagsumbong ang bataan ni Shanks. Pinag-utos ng captain na maghanda ang Red Hair Pirates dahil bibisitahin nila si Whitebeard. Nirekomenda nila Fitz si Titch, ang captain ng kanilang pirate crew. Pero sabi ni Sengoku na wala naman raw reputasyon si Titch para ilagay sa pwesto. Kaya pinagmalaki ni Laffit ang gagawin sorpresa ng Blackbeard Pirates. Hinahanap naman ng matabang bungal ang taong may halagang 100 million bounty at napag-alaman na ito pala ay si Blackbeard. Kasama ang mga pamilyar na mga tao na kanyang mga pirate crew at hinahanap si Luffy. Galit na galit si Nami dahil oras na wala pa rin ang captain pero hindi nagtagal dumating din ang ating bida. Pinagmalaki nito ang nahuli niyang salaginto na kinagalit ng Straw Hat. Nakita ni Luffy ang malupit na disenyo ng Going Merry na kanyang hinangaan. Sabi ni Usopp na kailangan na nilang umalis kaya binalik ni Luffy ang mga ginto kay Cricket at nagpasalamat sa pag-aayos ng barko. Nagpaka-cool ang matanda at sinabing maglayag na kayo, kaya pumunta na si Luffy sa kanilang barko. Pinagutos ni Cricket sa kanyang mga friends na tulungan ang kanilang mga bagong kaibigan. Kaya lumarga na ang Straw Hat at sinabi ng matanda ang kanyang mga words of wisdom kay Luffy at nagpaalaman na ang mga ito. Pinagtripan ni Luffy ang kanilang Southbird na nahuli at tuwang-tuwa ito dahil laging sa South ito humaharap kahit anong gawin. Nakakita sila masira ng maitim na ulap sa Southwest. Na-realize na mapapaaga ang paglabas ng Regalus Cloud. Kaya dali-daling ng concert si Shoujo para mahanap ang current. Hanggang sa natunto nila ang Agus kaya dali-dali pinag-utos ni Masihira na puntahan ito. Kaya naramdaman na nila ang naturang current sa ilalim ng dagat na gumawa ng malakas na alon. Nakita na nila ang lokasyon ng paglalabasan ng Knack upstream, kaya kinekta ng mga bakulaw ang lubid ng Going Merry para suportahan sa pagpunta sa gitna ng whirlpool. Kabado ang mga Straw Hat dahil sobrang laki ng naturang whirlpool. May tumalo na Seeking at kitang-kita nilang walang nagawa ito at kinain lang ng buhawi sa dagat. Sabi ng bakulaw na hanggang dun na lang ang matutulong nila sa Straw Hat at nagpaalam na. Nagpasalamat naman si Luffy sa mga to habang ang mga grupo ng mga duwag ay gusto nang umatras. Tinuro ni Zoro ang whirlpool na hinihigop na sila sa gitna, kaya tuluyan nang nahulog ang Going Merry sa gitna nito. Pero tumigil ang paggalaw ng dagat nang mapunta sila sa sentro ng whirlpool. Hanggang sa naramdaman ni Nami na may malaking bagay na paparating. Samantala dumating na ang mga Blackbeard Pirates para pagtripan ang Straw Hat. Kaya nagtaka ang mga bakulaw kung sino ang sumusunod sa kanilang mga kaibigan. Pinakita ni Blackbeard ang bounty posters nila Luffy at Zoro at balak kolektahin ang mga ulo ng dalawa. Napag-alaman ng Straw Hat na tumaas ang bounty nila dahil sa pagpapatumba nila kay Crocoboy. Kaya nagdiwang si Luffy at Zoro sa pagtaas ng kanilang bounty. Nagumpisa ng umangat ang Going Merry kaya napakapit na ang mga Straw Hat. Tapos biglang bumulusok pataas ang Going Merry at nawasak ang balsa ng Blackbeard Pirates. Pinanood ni Cricket ang Knack upstream habang tuwang-tuwang pinapanood ng mga bakulaw ang kanilang mga kaibigan. Naglayag ang Going Merry paakyat ng kalangitan gawa ng Knack upstream nang makita ni Sanji na humihiwalay ang kanilang barko sa stream kaya nangamba sila na mahulog pabalik sa dagat. Wala silang maisip na paraan para maiwasan ito hanggang nagsalita ang kanilang mahusay na navigator. Pinapababa nito ang sail ng Going Merry dahil parang naglalayag pa rin daw sila sa karagatan. Dahil bumubuga sila ng hangin paitaas kaya itutulak sila nito pag binaba ang sail. Kumpiyansa si Nami sa kanyang plano kaya nagtiwala sila rito at binaba nila ang sail kaya humiwalay ang kanilang barko sa dagat. Tapos lumipad ito pataas dahil na rin sa may pakpak ito. Tagumpay ang plano ni Nami kaya nagpatuloy sila sa paglipad at tinuro ng navigator na paglampas nila sa ulap makakarating na sila sa Sky Island. Kaya excited na si Luffy sa kanilang panibagong adventure. The One Piece is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.